Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, April 12, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. I want to be clear. The United States defense commitments to Japan and to the Philippines are ironclad. Pangulong Bongbong Marcos Jr. at mga lider ng Amerika at Japan, pinagtibay ang alyansa sa larangan ng seguridad. Aside from the fact of having a handshake with President Xi Jinping, the only thing I remember was that status quo. Dating Pangulong Duterte, umamin, nagkaroon nga sila ng unawaan ni Chinese President Xi Jinping sa issue ng West Philippine Sea. Pero itinangging isinangla ang soberanya ng Pilipinas. 2 araw na transport strike, ikakasa ng manibela at piston simula sa Lunes. At sa ating balitang showbiz, multi-awarded actress at singer Lea Salonga, balik Broadway. Kanino iaalay ang bagong performance? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Inanunsyo ng Pilipinas, US at Japan sa makasaysayang Trilateral Summit ang dagdag puhunan sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagdevelop ng Luzon Economic Corridor. Pero para makamit ang kasaganahan sa ekonomiya, kapwa nangako ang tatlong bansa sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Kabilang dito ang pagbabantay sa agresibong aksyon ng Beijing sa South China Sea. Narito ang ating balitang A to Z. Muling pinagtibay ni US President Joe Biden ang pangako ng Estados Unidos sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa Indo-Pacific region sa pamamagitan ng pagpapalalim pa ng alyansa ng tinatawag ngayong The Big Three, ang US, Philippines at Japan. Sa kauna-unahang Trilateral Summit ng tatlong bansa sa White House, muling iginiit ni Biden ang kahandaan ng Amerika na ipagtanggol ang Pilipinas kontra sa mga pag-atake. And I want to be clear. The United States defense commitments to Japan and to the Philippines are ironclad. They're ironclad. As I've said before, any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces in the South China Sea would invoke our Mutual Defense Treaty. Kinilala rin ng Japan at Pilipinas ang kahalagahan ng naturang alyansa. In order to secure peace and prosperity in the Indo-Pacific, I hope to reaffirm our intention to further strengthen trilateral cooperation. Today's summit is an opportunity to define the future that we want and how we intend to achieve it together. Sa Joint Vision Statement, nagpahayag ng pagkabahala ang Washington, Tokyo at Manila sa delikado at agresibong mga pagkilos ng China sa East China Sea at sa South China Sea, kabilang ang West Philippine Sea na teritoryo ng Pilipinas. Ito'y sa harap ng pag-aangkin ng Beijing sa mga karagatan sa Indo-Pacific at sa harassment nito sa pamamagitan ng pagbobomba ng tubig at panunutok ng military-grade laser sa mga sundalo at Coast Guard ng Pilipinas. Kasunod nito, agad pinatawag ng China ang mga kinatawan ng Japan at Pilipinas dahil sa umano'y mga negatibong komento kontra China. Iginiit rin ng Chinese Foreign Ministry na ang kooperasyon ng Pilipinas, US at Japan ay hindi dapat makapinsala sa interes ng ibang bansa. Samantala, bukod sa pagtitiyak ng seguridad sa rehiyon, inanunsyo rin sa makasaysayang summit ang pagbubukas ng Luzon Economic Corridor. Sa ilalim nito, pagtutulungan ng tatlong bansa na mapabilis ang pamumuhunan sa mga high-impact na proyekto na magdurugtong sa Metro Manila, papunta ng norte sa Clark at Subic Bay, maging hanggang sa Batangas sa Southern Luzon. It means more jobs for people across the entire region. It means more investment in sectors critical to our future. Ilang Pilipino naman sa Washington, D.C. ang nagprotesta. Tutol ang Bayan USA at iba pang progresibong grupo sa summit dahil maiipit lang anila ang Pilipinas sa pagpapalala nito ng tensyon sa pagitan ng Amerika at China.
Inamin na ni former President Rodrigo Duterte ang katotohanan sa likod ng Gentleman's Agreement kung saan nakipagkasundo ang Duterte administration sa China hinggil sa status quo sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Sa unang pagkakataon, inamin na ni former President Rodrigo Roa Duterte na nagkaroon sila ng unawaan ni Chinese President Xi Jinping patungkol sa West Philippine Sea. Unang isiniwalat ng kanyang dating spokesperson na si Harry Roque ang naturang lihim na kasunduan o Gentleman's Agreement na ayon kay Duterte ay nabuo sa pakikipagkamay. Aside from the fact of having a handshake with President Xi Jinping, the only thing I remember was that status quo. That's the word, na walang galawan, no movement, no armed patrols there, as is where is, para walang magkagulo. Hindi tayo magkagulo. Status quo o walang galawan sa Philippine Sea, paliwanag ng dating Pangulo. Kabilang dito, hindi pwedeng magdala ng construction materials ang Pilipinas upang ayusin ang BRP Sierra Madre, ang barko ng hukbong dagat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Pero depensa ni Duterte, ang unawaang ito ay para lamang mapanatili ang kapayapaan sa West Philippine Sea. Hindi raw niya isinuko ang teritoryo ng bansa. But let me be very clear on this. We have not conceded anything to China. There might have been exchange of control over the Chinese China Sea, pero those were really territorial in nature, not involving the encroachment of China in their exclusive economic zone. Iba yun. Ano man ang paliwanag ni Duterte, agad siyang binatikos ng dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Yung agreement niya, pumayag siya, hindi natin supplyan hindi natin i-repair ang Sierra Madre. Ang pwedeng dalay ng doon, tubig at pagkain. Lulubog yun. Kasi rusty na, kalawang na. Pag lumubog yun, nawala na tayo, papasok ang China. Parang binigay niya na yung sa China, yung agreement na yun. That's the effect of that agreement. We lose another feature in the South China Sea. Sabi ng Arbel Tribunal, yun ang main shoal, low tide yan. That's part of the EEZ of the Philippines. Ang Pilipinas ang pwede magtayo ng struktura dyan. Then, wala na tayo kasi papasukan ng China. Sa pahayag ng Chinese Foreign Ministry, sinisisi nito ang tensyon sa West Philippine Sea sa hindi pagkilala ng Pilipinas sa mismong Gentleman's Agreement ni Duterte sa Beijing. Iginit pa ng Beijing na dapat nang tanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Bago umalis si PBBM papuntang Amerika, ipinatawag na niya ang Chinese envoy para magbigay linaw sa kasunduan. Una na ring sinabi ni Marcos na walang dokumentong magpapatunay sa kasunduan at kung ito man ay totoo, binabawi niya ang bisa nito alang-alang sa soberanya ng bansa. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Asahan pa rin raw sa mga susunod na araw ang patuloy na pagtaas ng heat index sa bansa. Kaya naman pinag-iingat ang publiko sa mga posibleng kaso ng pagkahimatay, lalo na kung mabababad sa ilalim ng araw. Samantala, inilabas na rin ng Department of Education ng kautusan na asynchronous muna ang klase ng mga estudyante sa Lunes at Martes. May balitang A to Z si Kim Salinas. Patindi ng patindi ang init ng panahon sa bansa. Kaya naman pataas din ng pataas ang heat index na nararanasan ngayon ng lahat. Naglabas muli ng kautusan ng Department of Education ngayong Biyernes na asynchronous classes ulit ang ipatutupad sa Lunes at Martes sa lahat ng eskwelahan sa buong bansa. Pero dahil sa patuloy na ganitong sistema, mariing itinutulak pa rin ng Teachers Dignity Coalition na gawing Abril at Mayo na uli ang bakasyon ng mga mag-aaral sa susunod na taon. Sa dami nating mga declaration nung suspension ng face-to-face classes, parang
naubos din yung supposed teaching and learning days ng ating mga mag-aaral at ating mga guro. Naniniwala ang grupo na kaya namang madaliin ang pagbabalik ng dating school calendar, kaya naman nagsumiti na sila ng sulat nitong Huwebes sa tanggapan ni DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte. At sa tingin namin, kayang-kaya at pwedeng gawin. And there is a necessity na madaliin na natin ito, yung revert to old school calendar. Naglabas na rin ng pahayag ang Manila International Airport Authority na hanggat maaari ay huwag na munang sumundo o maghatid ng kaanak sa airport, lalo na kung bahagi ng vulnerable sector. Ito ay para sa kaligtasan ng bawat isa, lalo na't patindi ng patindi ang init. Samantala, nagbigay na rin ng kautusan ng direktor ng Quezon City Police District sa mga bike patrollers at kapulisan na naka-duty sa labas ng mga stasyon, lalo't sila ang tila mga frontliner na bilad sa sikat ng araw. Sila ay sumilong din doon sa mga malililim na lugar in the event na hindi naman nila kailangan talagang ma-expose sa init ng araw. Sa ngayon, wala pa namang naitatalang nagkaroon ng heat cramps o heat exhaustion sa mga tauhan ng QCPD. Muling nagbabala naman ang pag-asa na mas lalong titindi pa ang init ng panahon na posibleng maging sanhi ito ng pagkahimatay kapag matagal na nasa labas ang isang individual. Posible magkaroon ng mga heat cramps, pwede po tayo magkaroon ng pwede na lang tayo biglang matumba dahil nga sa sobrang init. Nung chinek ko yung ating forecast heat index dito po sa may Quezon City, umaabot po ng 40, tas tomorrow 40. And then 41. So ito po ay nasa extreme caution kung titignan po natin. Kaya't hanggat maaari, sumilong kung di naman kailangang magbilad, huwag kalimutang uminom ng tubig at magpahinga. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Sa iba pang balitain namin ni Senator Francis Cheese Escudero na siya ang nagmamay-ari ng sasakyan na huli sa EDSA busway kahapon. Ayon sa mambabatas, ini-issue sa kanya ang plakang number 7, ngunit hindi ito otorisado dahil ang sasakyan ay gamit umano ng personal driver ng kanyang pamilya. Dagdag pa nito, pinaharap na niya sa MMDA ang driver at sakay nito para sagutin ang inilabas na show cause order. Samantala, handa naman raw ang mambabatas na isauli ang protocol plate sa LTO. Muling nanawagan ng kilusang mangbubukid ng Pilipinas na buwagin na ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ayon kay KMP Chairman Danilo Ramos, maling-mali na agad iretag ng NTF-ELCAC ang mga magsasaka na pawang mga nakapokus lang sa produksyon ng pagkain sa bansa sa sektor ng agrikultura. Mariing kinondena ng grupo ang naturang anti-insurgency machinery ng ilisang KMP nitong Martes kasama ang iba pang 30 mga organisasyong kinikilala ng gobyerno bilang Communist Terrorist Group o CTG. Susunod, dating Pangulong Duterte nagbabala kay PBBM patungkol sa umano'y nilulutong kudeta ng militar laban sa kanya. At ilang transport groups hindi raw sasali sa napipintong 2-day transport strike ng Manibela at Piston. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Patuloy ang babala ng dating Pangulong Duterte laban kay Pangulong Marcos ukol sa umano'y planong kudeta. Sa kabila ito ng pagtatanggi ng militar. Tingin naman ng isang analyst, pahiwating ito sa maaaring maganap sa eleksyon sa susunod na taon. Si Ian Maghanoy, may Balitang A to Z. Muling binalaan ni former President Rodrigo Duterte kahapon si President Bongbong Marcos Jr. hinggil sa umano'y plano ng militar na patalsikin ang Pangulo sa oras na may sa katuparan ang Economic Charter Change ng 1987 Constitution. A more authoritarian. Mahirap yan, hindi sanali ang Pilipino. I am just warning you. Ako sa isa talaga na hindi ako papayag. Pero mariin itong pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines. Wala pong kudetang nangyayari. Kumbinsido ang ilang political analyst sa pahayag ng AFP.
Ayon kay Professor Ramon Casiple, wala siyang natutunogang destabilization plot sa hanay ng militar. I don't think so. Wala namang basis eh. Ang mga military, wala namang ganong klaseng kwento na lumalabas. Tingin ni Casiple, ang mga paulit-ulit na banta ni Duterte laban sa Pangulo ay pahiwatig ng posibleng mangyari sa 2025 midterm polls. It has to be in a real scenario of election. Remember, we will have an election next year. Doon natin makikita kung ano talaga yung ibig sabihin ng mga ganyang nanalita. Una nang sinabi ng Senado na magiging pahirapan ang paglusot ng tsa-tsa sa isang plebisito. Batay kasi sa PulseAsia survey, halos 9 sa bawat 10 Pilipino ang tutol sa economic charter change dahil sa mahinang kredibilidad ng People's Initiative. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Naniniwala naman si dating Pangulo Rodrigo Duterte na nagtatago si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Quiboloy sa Prayer Mountain at KOJC compound sa Buhangin District, Davao City. Ayon kay Duterte, dapat maglabas ng warrant of arrest ang otoridad nang sa gayon ay ma-inspeksyonan ang lahat ng bahay sa Barangay Tamayong sa Kalinan District, Davao City at mapadali ang paghahanap kay Quiboloy. Dagdag pa ng dating Pangulo, maraming pag-aaring bahay si Quiboloy kaya nararapat lang na matsagang halughugin ang mga ito. Mariing itinatanggi naman ni Duterte ang alegasyon na nagtatago umano sa kanyang bahay ang alleged sex offender. Samantala, matatandaang si Duterte na ngayon ang administrator ng mga ari-arian ng KOJC. Sa kabila ng napipintong 2-day transport strike ng Manibela at Piston sa Lunes at Martes, nag-anunsyo naman ang tinaguriang ibang grupo na hindi lalahok sa nakaambang tigil pasada ang malaking hanay ng kanilang transport groups. Gayunpaman, nakatutok naman ang MMDA sa ilang tukoy na ruta para alalayan ng libreng sakay ang mga maapektuhang commuter. May balitang A to Z si Ace Cruz. May tigil pasada po ba sa Lunes? Wala na ba silang kasawa-asawa? Eto na naman tayo, tigil pasada na naman. Yan ang pabirong sagot ni Pasang Mazda President Obet Martin nang matanong ni MMDA Chairman Roman Duartes kung lalahok ba ang kanilang grupo sa 2-day transport strike ng Manibela at Piston. Ani Martin, wala naman daw silang napapala sa sinasagawang strike, kaya naman karamihan sa kanila ay hindi makikisa rito. Gayunpaman, kadalasan epektado pa rin ang kanilang mga driver at operator na hindi nakikisa, lalo na kapag tinuloy nila ang kanilang pamamasada. Base po sa nakaraan naming karanasan, meron pong nag-uumang ng tako, merong nagagalit dun sa, hindi naman po driver lahat ito. Sa wag ka ng pumasada, may mga nananakot po dyan. Kanya ang iba nating driver ay tumitigil, hindi po para makisa, kundi tinatakot po sila. Dahil dito, makikipag-ugnayan daw si Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora sa NCRPO para sa police contingency. Hindi po dapat ito nangyari, and we will make sure that we will have a lot of police personnel on the ground kung sakaling matuloy ang kanilang kilos protesta. Hindi naman daw napaparalisa ang kabuang biyahe kapag may transport strike, batay na rin sa assessment ng MMDA. Pero maigpit pa rin ang binabantayan ang lagpas 10 ruta ng Manibela at Piston sa Metro Manila, maging ang ilan sa mga probinsya na maapektuhan dulot ng tigil pasada. Hindi po tayo mag-indiscriminate na dispatch ng mga libreng sakay. Dahil ayaw din naman po natin makaagaw ng mga grupo na hindi sasama. Dahil sila po yung mawawalan ng kita at kung wala silang kita, sitigil sila rin sa pamamasada. Para kay Artes, kung hindi raw kokontrolin ang dispatch ng libreng sakay ng national at local governments ay magbimistulang matagumpay ang isasagawang strike. Sa kabila naman ng hindi pakikilahok ng iba, handang-handa naman daw ang grupong Manibela para sa isasagawang tigil pasada. Anila, hindi nila ramdam na may pakialam ang gobyerno sa kanilang hanay, lalo't hindi rin naibalik ang kanilang prangkisa. Bukod pa sa sinabi ng Pangulo sa katatapos sila na traffic summit na sa April 30 na ang deadline ng consolidation ng mga jeepney tungo sa modernization program.
Ito lang naman sir yung pakiusap natin sa ating Pangulo at sana bigyang laya niya na makapamili kami na hindi galing sa China yung mga modern units na sobrang mahal. Matindi ang tiwala ng Manibela na mas malaki raw ang kanilang hanay ngayon at mas ramdam daw ng driver operator sa nakaambang pagkitil sa kanilang hanap buhay. Sa lagay po natin ngayon ay marami na talaga ang sumama sa atin at nagpahayag ng pakikiisa. Asahan daw na masusundan pa ang tigil pasada na ito bago nakatakdang deadline ng consolidation sa katapusan ng Abril. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Iniurong ng Metro Manila mayors ang nauna nilang naging desisyon patungkol sa pagpapatupad ng adjusted working hours na 7 a.m. hanggang 4 p.m. para sa local government offices sa Metro Manila na magsisimula sana sa Lunes, April 15. Sa pahayag ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, sa May 2 na lang daw ang simula ng implementasyon ng adjusted work hours. Ito ay para daw maihanda ang mga constituents ng bawat LGU sa bagong ipatutupad na pulisiya at hindi agad mabigla kung sa Lunes na agad ito masisimulan. Tansya ng MMC, humigit sa 100,000 ang bilang ng mga government employees na nagko-commute na posibleng makaiwas sa matinding traffic sa Metro Manila kapag napaaga ang kanilang pasok at pag-uwi. Kami po sa LGU, we can adjust easily dahil isang simpleng executive order lang ho yan ay malalaman na ng iba't ibang departamento namin at mga kawani. Ngunit ang publiko po, we would like to give them more time to know that there will now be changes in terms of the work schedules. Samantala, ipagbabawal na simula sa Lunes ang pagdaan ng mga e-trike, e-bike at iba pang light vehicles sa national road sa Metro Manila. Ayon sa MMDA, ilan sa mga bawal daanan ng mga e-vehicles ay ang EDSA, Katipunan, CP Garcia, gayon din ang Rojas Boulevard, Commonwealth Avenue, Recto Avenue, President Quirino Avenue at Araneta Avenue, maging sa expressways. Bukod sa mga light electric vehicles, bawal na rin sa mga nabanggit na kalsada ang mga tricycle, mga kariton, pedicab at mga kuliglig. May karampatang multa o impound ng unit sa sinumang lalabag rito. Hindi na po natin iyan i-extend. Ang penalty po ay 2,500. Pero kung kayo po ay walang lisensya or walang rehistro yung e-bikes or e-trikes, yan po ay masasubject sa pag-impound dahil wala po kaming pag-charge-chargean ng penalty. Naghain ng petisyon sa Court of Appeals ang Public Estates Authority Tollway Corporation para bawiin na sa Cavite Infrastructure Corporation ang pangangasiwa nito sa Cavitex. Ito ay matapos hindi raw sumunod ang Cavite Infrastructure Corporation sa kontrata nito sa pamahalaan, dahilan para mawala ang humigit sa 2 bilyong piso sa gobyerno mula nung nakaraang taon. Samantala, iginigiit naman ng Bureau of Internal Revenue sa mga magbabayad po ng buwis na hindi na i-extend pa ang pagpa-file ng annual income tax return matapos ang April 15 deadline. Sa Lunes na po ito mga ka-A to Z. Ayon pa sa BIR, inaasahan na makakakolekta sila ng mahigit 400 bilyong piso para sa lahat ng maifa-file na income tax returns. Sa ibayong dagat, bumaba ng halos 600,000 ang populasyon sa Japan base sa pinakahuling datos noong October 2023 ng Ministry of Internal Affairs and Communications. Ayon sa pamahalaan, ito na ang patuloy na pagsadsad ng bilang ng mga tao doon sa loob ng 13 taon. Sa ulat ng National Institute for Population and Social Security Research, iniuugnay ang pagbaba ng bilang ng mga Hapon dahil mas pinipili umano ngayon ng marami ang maging single o mag-isa sa buhay. Mas marami rin ang bilang ng matatanda na bahagi ng populasyon. Samantala, tumaas naman ang bilang ng mga foreign nationals sa Japan at umabot na sa humigit 3 milyon ang bilang ng mga manggagawa at estudyante. Sa sports, masaya ang pamunuan ng Magnolia Hotshots. Makaang makuha na nila si Converge Fiber Extras player Jeric Balanza sa isang second-round pick. Inaprubahan ito ng PBA Commissioner's Office. Good move raw ito sa kupunan, lalo't naghahabol sila sa Philippine Cup na ngayon may 2-2 win-loss record na. Ang guard na si Balanza mula Letran ay inaasahan daw na tutulong sa kakulangan ng mga manlalaro ng Magnolia matapos ma-injure ang 2 players
nito sa mga nakaraang laro. Samantala, ito na ang ika-4 na kupunang sasalihan ni Balanza sa kabuuan ng kanyang basketball career. Sa aming pagbabalik, award-winning singer-actress Lea Salonga balik Broadway para sa bagong stage play. Ano kaya yan? At viral na street vendor na si Diwata. Aba, artista na nga ba? Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Sa ating balitang showbiz, balik Broadway ang award-winning singer-actress na si Lea Salonga para muling magtanghal sa stage play na Old Friends. Habang sumikat na street vendor na si Diwata, magiging bahagi ng teleseryeng Batang Quiapo. At silipin ang trailer ng inaabangang sequel ng Joker. Ang lahat ng yan sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Magbabalik sa Broadway ang multi-awarded actress and singer na si Lea Salonga para magtanghal sa stage play na Stephen Sondheim's Old Friends bilang alay sa American composer at lyricist na si Stephen Sondheim. Nilikha ang play na Old Friends ni Cameron Mackintosh, ang producer sa ilan sa mga sikat na play tulad ng Les Miserables, Phantom of the Opera, Hamilton at Miss Saigon. Mapapanood ang Old Friends simula March 25, 2025 sa Manhattan Theater Club sa New York, USA. Samantala, from Paris Overload to teleserye, Real Quick, hindi inakala ng viral na street food vendor vlogger na si Deo Balbuena o mas kilala bilang si Diwata na mapapabilang siya sa kapamilya teleserye na FPJ's Batang Quiapo. Kinumpirma ito ni Diwata matapos niyang i-share sa social media ang kanyang video na nagsasabing bahagi na siya ng cast ng seryeng pinagbibidahan ni Coco Martin. Balitang showbiz Hollywood naman, abang na abang ka na ba? Opisyal nang inilabas ng Warner Brothers ang trailer ng inaabangang sequel ng 2019 hit film na Joker, ang Joker Folie à Deux, isang psychological thriller film. Bibida dyan ang dalawang sikat na Hollywood stars na si Joaquin Phoenix at award-winning singer na si Lady Gaga na gaganap bilang sina Joker at Harley Quinn. Nakatakdang ipalabas ang Joker Folie à Deux sa mga lokal na sinihan sa October 4. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Para sa ating balitang nakaka-good vibes, summer na naman, kaya for sure marami sa atin ang nag-outing o kaya team building po para makapag-bonding. Hindi rin mawawala ang mga palaro, pero ang isang ito, hamak na mas malaking bola ata kaysa sa ating nakasanayan. Panoorin. Paano kaya i-spike yon? Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya, ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group ng Balitang A to Z. Panoorin na replay na ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa manunulat na si Deepak Chopra. Ayon sa kanya, sa gitna ng lahat ng kaguluhan ng mundo, magkakaroon ng kapayapaan sa kalooban mo. At yan, ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mula, kung maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!